Okay ra, ma'am? Okay ra, ma'am, pero tulo na si Puno. And so, my next topic for us to discuss about is the International Criminal Court and what the administration did to President Rodrigo Duterte. Alam nyo, marami ang nagsasabi sa akin, nasaktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa aeroplano. And he was too weak to run and resist what they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Noon, ma'am. Masakit talaga nung nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. Absolutely. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, oh, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero it was called a rendition in international law. Hindi mo pwede kasi, napansin niyo, ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pawiin, i-pardon. Because you're supposed, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even to pay. Marami doon sa Middle East, di ba? Kailangan mo magbayad ng blood money. Even to pay blood money. So that you can take back your citizen. You don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow. So yun ang, hindi dahil sa anak ako, ma'am, pero dahil sa abogado ako. And naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City
merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Dabawenyo, pinatawag, umattend. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file? Dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS. Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron bang kahit isang kaso na final sa korte natin? Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa, wala. Kahit isa man lang, sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Pero wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo. Meron ba kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas? Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017, I think. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam nyo ang kasama ni PRD? Mga black na French-speaking. Doon sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Ilan ang patay doon? Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Kasi bayad sila. Pang-apat, ma'am, it is clearly politically
motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. At para tanggalon si Inday Sara. Ambot bitaw, nga no. Ma'am, wala di po kasabot nga no, si Inday Sara na lang mangyod. Tapos magkahuman, mangutanan na po mo sa beauty secret. Kuan ma'am, Nature Republic na sunblock. Nature Republic na sunblock. Tapos Anessa na powder sunblock. Double sunblock mo ma'am. Kaya abi mangguna ko pa, atubangon ko ninyo dito dili-day. Daghang salamat ha, kamo di ay nag-atubang sa iya. Double sunblock, Nature Republic, Anessa na powder sunblock. And then, sa pag gani niya akong blush on, gani? Nature Republic ako ang eyeshadow. MAC ang ako ang lipstick. Nakalimot ko sa brand sa ako ang blush on. Ora na siya. Ako ang kilay ma'am kay Koan. Bobby Brown. Nakatawa ko ba kay kahimabalo mo dito sa Koan sa Hague. Ana sila kagwapa man ni mo dayo. Unsa pa na ginaunsa man na ni may ungnaw. Ako ma'am, makeup magud ko ma'am. Ako sa ilahan ako makeup ko. Mao ni ang ako ang Koan. Mao ni ang ako ang ginagamit Nature Republic, Revlon na press powder. Ang ako ang NARS to gigamit na ko at that time. NARS na blush on niya lipstick. Daghan nag-adto og SM. Kahibaw ko ani, kahibaw ko ani. Kay ako po nagpapalit ko sa ako ang pressed powder na natural tan sa Revlon kay nahurot naman. So anak ko sa ako ang kauban. Anak ko palihog ko bi adto dito sa SM sa Davao. Adto sa SM kay palit atong pressed powder na natural tan. Pag-abot niya dito, ana siya. Atong pressed powder na natural tan tapos ni ana tong babae. Daghan nang ita ana kay tungod kay Inday Sara. Ana siya. Wala na dinhi sa amoa. Yan na siya. Ikaduha, dili tanan naong pwede sa natural tan. Ingana na gid mom. Ang sales personnel. Ni ana mo siya nisulti kay para kay Inday Sara. Ni ana siya nga dili ni para sa kuha, para ni kay Inday Sara. Ingana ma'am, imong tong katong Revlon na kuan. Di ko man ma'am, malabi mo, baka na si Mayen. Kung pauban ako, kanangyo ko sa iya, wala na daw itong natural tan na press powder. So, wala ko kasabot nga no, si Inday Sara na lang mangyod ang binungdan sa tanan. Ang tawag ana sa iyang ma'am, political scapegoating. Kanang magsige kag tudlo, kaning tawhanan ni, para malimtan. Tama ka ma'am, para malimtan ang problema sa budget, para malimtan ang plangko sa budget, para malimtan ang mga kinahanglan nila buhaton, pero wa nila ginabuhat. Kanang mga ingon anak. And so, ma'am, si Kateki ma'am, asa to siya, ma'am, uy. Naka-off man siya, ma'am. Pero na ako'y kauban diri, ma'am, kanang angkol ni Kateki.
Ang tawag naman sa iya, kay tigulang naman siya, ma'am, no? Ay, sorry, sir. Katingko ang tawag naman sa kaya kinahanglan naman siya o po ang katingko para sa mga sakit-sakit. Rawas mo. Kanang murag si Tom Cruise pero dili. Ay, basa ba? Ay, si ma'am. Ay, wala akong katawa niya. Buta na nila, ma'am. Uy. O, masiguro na sila na. Wala sila nalipay sa ilang trabaho, ma'am. Wala din mo katawa. Ha? Ha? Jurisdiction, complementarity, political, persecution, and, ma'am, some sort of discrimination. Because why only Africans? Why an Asian? Why not the Western leaders? Diba? Bakit? Kasi tayo lang din naman ata ang bansa sa buong Pilipinas na kukunin yung kanyang oh. Ang tanga. Nakakahiya. Kamu nahihiya ako. It's shameful. Because yes, ma'am. It's shameful because the world was watching and then they were completely taken aback that there is a government who will deliver its citizen to a foreign jurisdiction to be jailed in another country when all of them are getting back all their citizens. So that is the ICC map. And then we go to the Philippines, our favorite topic. Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan niyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level. Maganda siya tingnan sa papel, ha? It looks good on paper, but you don't see it at all in the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. And you know, kapag sobrang dami ng mahihirap, tumataas talaga ang krimen. Because the lure of easy money is tempting them every day. Kaya dumadami ang scammer sa Pilipinas. Mag-ingat kayo, mga kababayan namin earning in dollars, because target kayo ng scammers. Investment scam, tech scam, lahat na even fellow Filipinos scamming their kababayan. Drugs, petty crimes, lahat yan. Informal settlers. Nakikita natin yan. Huwag na tayong lumayo, ha? Para, makatotohanan yung example ko. Doon na lang tayo sa bahay namin at yung kasama namin sa bahay. Yung kasama namin sa bahay ay mas mataas pa yung sweldo nila sa kung ano yung required ng batas. Sa atin, sa kasambahay, they're not part of minimum wage. Pero, ang sa amin, sa bahay, more than minimum wage
ang binibigay namin sa kanila. Dahil nakikita namin yung pangangailangan nila. Nagpapaaral ng anak, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, kasi nakikita din namin yung kuryente, yung bill ng kuryente namin, yung bill ng tubig namin. Nakikita din ng asawa ko yung gastos sa grocery. So ibig sabihin, ganun din yon sa kanila, sa mga kasama namin. Pero kahit na more than minimum wage pa rin sila, naghihirap pa rin yung pamilya nila. Pag tinatanong ko sila, tinatanong ko, ano ba ang problema? Ang lagi nila sinasabi, sobrang mahal ng mga bilihin. Sobrang mahal ng bigas. Yan ang laging sinasabi sa akin ng mga kasama namin sa bahay. In fact, yung mga kasama namin sa bahay, pag sinasabi ko, kasi dalawa doon, graduate na ng college. Nag-aral sila. Pumasok sila sa amin, nag-aral sila, graduate na sila ng college. Dalawa doon. Dalawa doon, natapos sa alternative learning system. So meron silang equivalency for fourth year high school. Pag sinasabi ko yung dalawa, ma'am, maghanap ka na ng trabaho, day. Kay, magsige na lang ka og kauban sa balay dinhi, wa na kay ginabuhat, dagko na kay akong mga anak, ma'am, sa tinuod lang. Ang ako ang anak 17 years old, 12 years old, ug 8 years old. Kinahanglan pa ba na og assistant? No, di na kinahanglan og assistant because we want them to be independent. Pero ang ilahang mga kauban, ma'am, dili manghawa. Anak ko, pag-apply na sa barko, sa cruise ship, pag-apply na sa hotel, because they're both graduates of HRM. And what do they say? Dili mi kay mas dako pa amo ang sweldo din kay kontra sa magtrabaho mi din sa Mandaya Hotel. Dili po din nga na, ma'am, oy. To the point na ang isa ningon siya, pwede ko ni mo i-adapt na lang, mahimo na lang kung Duterte. So wala na siya ginabuhat yun, ma'am, sa tinuod lang. Kanang makita ninyo sa social media, si Inday Mina, wa na na'y ginabuhat, ma'am. Kaya ko na akong mga anak, pero di yan siya mangita og trabaho, kaysa mo to siya maglisod. Kung manarbaho siya. Kahit mahal daw kaayo ang panaliton. O niya, kinahanglan niya suportahan iyahang mama, iyahang papa, o iyahang mga igsuon, iyahang mga bangko. So really, good on paper, but nothing at all on the ground. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipinos. Future, ma'am, dili lang sa takaron. Oh. Pero bakit hindi natin nakikita mag-utang? Ganito example ha. Mag-utang ako kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nakatamba lahat. Nakatamba lang sa mga kuwaya. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka.
nyo, nung papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako, hindi sa New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, ano tourist spot niyo doon? San Juanico! Diba? Ano ba? San Juanico Bridge! San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2 kilometers! 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Scam na, scam! Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? I don't know. 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Giniba! Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yun ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na tulay sa Pilipinas. Kahit hindi na kailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Ay, lalay! Tulay, tulay, tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas, ala, tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag niyo akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. Agianan naman na, ma'am! Agianas mo ko tayo! We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Sa bulsa! Nawala na yung Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan inastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit? Yung pagkahuman ako, nga nag-Nature Republic na sunlock ilang sanin lang. Uman lang gani sila kakita, uman lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyong ad. Pagbuhat mo og tourist spot nga 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China? Lingon pa doon China, oy. Maulaw po mi sa Pilipinas, oy, kay 2.6 ang ilang tulay. Ano no, I do not understand. Why? Why? Foreign policy. It is stated in our constitution
that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog, ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. You are friends with US? Yes. You are friends with China? Yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. Yeah. Very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. Ito, sinabi ko, kanento ko sa inyo kanina, di ba? Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. The basic goods, the prices of basic goods are increasing and very expensive. It is not affordable to ordinary Filipinos. That is the problem. And the other problem is, there is no food security plan at all for the Philippines. We have been importing food from other countries. And there is no plan, a long-term plan on how we can be self-sufficient in terms of food for everyone. We don't see that. Alam nyo ba na wala nang magsasaka ang Pilipinas? Dahil sobrang magastos. Ang? Grabe ka, ma'am. Mga vlogger na lang daw ang nasa Pilipinas. Ano daw magsasaka?
Sandali meron ako nakita na content. Magsasaka siya pero pinapakita niya kung ano yung buhay magsasaka. And nakita niyo, sobrang kawawa. Nakalimutan ko lang ang kanyang nakalimutan ko yung niya. Nagluluto siya para sa mga anak niya bago siya musaka sa Ganyan. We don't take care of our farmers. We don't have a food security plan. And it's already the midterm of this administration with no plans of doing plans, of creating plans, nothing. Puro drawing ang tanan. So, pag gira na, man tayo labot no, sa gira sa China o sa Amerika, pag nag-apil-apil man ta, bida-bida. Apil-apil man ta, pag gira na, ang pinakaunang mawalaan na, pagkaon man. Diba? Unsaon na lang, nga. Sigang mata. Kamote. Diba? Mga pangag, kapas mo. Jacket nila. Jacket na! Ay, okay na ko, ma'am. Kabalo ka, ma'am. Inaani po lang akong vitamins. Akong regimen sa vitamins, ma'am. So, I'm okay. Sa ganitong ato ganing gipalit nato sa Hague. Uy, ako ra ba ni palit ato? Basta for memory and concentration, curcumin and sa ganinang ginger, ma'am, kanang isa. Turmeric. Yes, that one. And then the other one is calcium, magnesium with vitamin K and vitamin D. 2 tablets a day. Ang turmeric, 1 tablet a day. And then calcium, magnesium, vitamin K and vitamin D, 2 tablets a day. And then hair, skin, and nails with collagen, 4 tablets a day. Yes, ma'am. Wala ko fish oil, ma'am. Should I? Take fish oil? Take fish oil. EPA and DHA, no? Wala ko ano. Mahal lang ko daw mamakor, ma'am. Uy? Mahal lang ang makor, pero sa si hair, skin, and nails, okay na no? 3 tablets, 4 tablets a day. Wala ko fish oil. And then, so and then ako maintenance, ma'am. Gusto mo kay kumukaon mo, I'm sure napansin na ninyo sa akong lawas. So kay kumukaon. So uncontrolled na ako ang triglycerides. So na ako'y 1 tablet, combined na siya, rosuvastatin and fenofibrates. Combined, rosufen. High blood, ma'am, wala ko, ma'am. Kaya ka nang nag-practice yun ko o kuan, ma'am. Inner peace. Ginaganoon, ba? Asa ko, kadadlaw. Imagine ka, maglingkod ka lang sa flight, o niya pagkahuman ang imuhang kaatubang Tacloban, saan mo ni ka-break? Inner peace ni mga na, oy? Punta sa flight, no? Kay ka na kay inner peace, kay ka na, wak mo kay buhaton. Matulog raman ka. Pag-anak ni mo, to respond to. Anak ko ng China. I'm sorry, Philippines. Hey, asa pa to, ma'am? Wala ko yung B-complex, ma'am, kaya makatambok daw. Ana ang wala ko, B-complex and fish oil. Heart. Okay naman akong heart, ma'am. I-check sa na ako, ma'am. Ay, wala na day ko yung heart, ma'am. Sobra nilang daog-daog sa ko, ma'am. Turog na! Asan ako sa ako istorya? Ang atong nasod. Ambot, magnganga na lang taan pag-abot sa gira, ma'am. Problema natin, ang healthcare system natin, ang infrastructure development natin,
ang food security natin, ang agriculture natin, ang education natin, yung apat na yan, ma'am, napakalaki ng pagbabago kung maayos natin yung apat na yan. Ang problema natin, ang inaasahan lang natin, yung dollars ninyo. Totoo yan, ma'am. We are really very dependent on the remittances of Filipinos abroad. Yan ang nagpo-prop up ng economy ng Pilipinas. Panchika sa mga lalaki. Kaya, nagpapasalamat kami sa tulong ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa investments ninyo sa Pilipinas. Malaki ang pasalamat namin, pero mali din na umaasa lang sa padala na ng Filipino community na dollars doon sa ating bansa. And we are not climate resilient at all. Wala tayong preparations for climate change na sigurado ako makaka-apekto talaga ng malaki sa atin doon sa Pilipinas. And we are not prepared for global shocks. Pansin nyo, walang ginawa ang Pilipinas sa tariff restrictions. May narinig ba kayo na ginawa natin? Wala. May narinig ba kayo na preparation natin sa effect ng Iran and Israel conflict? Wala. Hindi daw siya Ano daw gagawin niya? Sabi ni BBM. Ayaw niya Ano gagawin natin? Ayaw Ayaw ng mga Pilipino. Napakalaki ng kailangan natin gawin. Ayaw ninyo gitudlo sa Inday Sara ha? Kisa ganito ganina sa gitudlo ay imuha ng mamana. Uy, ma'am, excuse me, mamana nato ni tanan. Ako rin kada yung Pilipino, ma'am. Excuse me, ma'am ha? Dili ito mo kay dual citizen na mo, di na mo Pilipino. The problems of the Philippines are still your problems. And we need to come together to see a better Philippines. So, nanata sa future. Okay. Kunya na ma'am. Kunya na ng 2028. Ano ba? Kunya na ng picture. Matindog ko diri ang tudon niyang gabi. Mag-picture lang mo tanan. So, baka nagtrabaho pa ko ba? Unsa man nato ang buhaton sa ICC? Unsa may hangyo namo? Unsa may mabuhat ninyo? I-barter, ma'am, si Marcia. Yes, kaunsa nato siya mapauli. You convince the governments of Australia, because Australia is a member of the ICC, to look into the case of President Duterte and the injustice that he is receiving, that he's been getting from the ICC. Imagine mo, detained ka and you have no options for bail. You only have interim release, which is subject to the approval of the court. Hoy, dili na, ma'am. Mao gani, ma'am. That is why I'm telling you, you talk to the government of Australia. Come together. Sit down. Come up with a position paper. Bring his case to the local Australian media. Bring his case to the global community through your social media accounts. Yes! That is what we need to do for the foreign governments. Maliit lang tayo na bansa, pero sabi nga nung kausap ko kagabi, pag ang mga Pilipino sa buong mundo hindi magtrabaho ng isang araw, mapalong ang tibuok kalibutan. Diba? Maliit tayo na bansa. Thank you, sir. Pero, gamay pero makapuling.
And then what can we do for our country? Madami pa tayong, huwag tayong tumingin na, sa 2028 na lang, sa 2028 lang, tapos nag-give up na ako ngayon. Nag-give up na ako. Hindi pwede. Diba? Kailangan natin sabihin, saan ba ginagamit ang budget? Kasi gusto namin makita. O doon ba sa kalsada? Bakit lubak-lubak? Pangit ng pagkasemento ng kalsada. There must be something wrong. Sementado ang kalsada pero makuhaan ang buntis. Dapat yung nga na ang semento nga. Isemento na, gi-asfalto na, pero bako-bako gihapon. Diba? Highway. Maagi ang kanang nagsakay nga buntis. Dire. Buntis pa siya. Pagkahuman niya sa lubak-lubak na highway, nanganak na siya. Diba? Malamig na, malamig. Wala pa, sir. Padayon gihapon ang discussions sa kaso questioning the blanks in the budget. Pero sige gihapon gamit sa kwarta. Wala man tayong problema sa paggamit sa budget. Basta makita lang nato ang sa gamit ng budget. Dili nang nahurot na lang sa ayuda o sa magic na kung asa. Yes! Nagbenta ng gold. Lahat ng bansa nag-imbak ng gold. Tagok ng gold. Awas-awas na ang ilahang gold reserves. Ang Pilipinas, nagbaligya og gold. At tingala pa nagtanong sa tuwa ba, Australia, kung sa man sila? Baligya ang pag-ipet mo. Namaligya man.